Muli nga nating pinaganda itong lababo nga natin at ang ganda nga ng kinalabasan gamit nga lang ang isang produkto. Matagal-tagal na nga rin talaga na pinag-iisipan ko kung magpapagupit nga ako ng mas maikli nga sa buhok ko nga ngayon. Pero naisip ko mas maganda na nga mga mare, yung takot ko ay harapin ko nga. Kasi minsan mga mare, syempre tayo mga babae, minsan gusto talaga natin magpagupit na maikli. Pero pagkatapos ay nagsisisi nga tayo. At ayun ang kinatatakot ko mga mare. Pero ayun nga sabi ko kailangan ko nga rin syempre baguhin yun. Mas natutunan ko nga ngayon, minsan kailangan natin umalis sa nakasanayan nga natin. Sa una talaga, napakahirap umalis sa nakasanayan natin, pero kapag dumating yung tamang panahon, masasabi tayo, unti-unti na nga natin yung nahaharap. Nang dahil sa pag-alis nga natin sa nakasanayan natin, mas lumalago nga tayo bilang isang tao. O siya na palalalim na naman nga ang mga salita ko, pero ayun nga, tapos na nga kami mga mare, kahit nga si Ran ay nagpa-retouch nga rin ng kanyang buhok. At nagustuhan ko naman ngayong kinalabasan niya mga mare, kaya tuwang-tuwa nga ako, abay mukha nga akong dalaga nito. Sabi ko nga kay Ran, samantalahin na nga namin yung mga oras nga na to, makapag-date na nga rin kami dito sa McDo. Minsan lang namin to magawa, kaya ayan sinamantala na talaga namin na wala nga akong pasok ngayong araw. Kahit paminsan-minsan nga lang to nagaganap, masayang-masaya naman nga ang puso ko. At ayan nga, nagkwentuhan na nga lang din kami habang kumakain dyan mga mare. At eto nga si Ran, binidyohan muna nga ako at syempre binidyohan ko nga rin siya. Dumaan nga rin pala kami sa EO mga mare. Abay, tingnan nyo naman nga ang mare nyo, ganda-ganda na naman nga dito. Naku, magagalit na naman ang basher ko. Hindi ko naman nga binili to, sinukat ko nga lang dahil hindi talaga ako sanay makapagsuot nga ng ganito kasi nahihiya ako. Pero sabi ko sa susunod na nga lang kapag kailangan ko na nga ulit magpalit nga ng grado kasi pwede nga siyang dalawahan. Maya-maya nga lang nagpahinga nga lang kami tapos sabi ko nga kay Ran ay gawin na nga namin itong lababo. Kung natatandaan nyo, ito talaga yung minake-over nga namin dati. Talaga napakaganda ng kinalabasan pero ngayon medyo may dumi-dumi na ganyan kaya sabi ko kay Ran ay palitan na nga ulit namin. Ngayon ay re-retouch na nga lang itong lababo at masasabi ko halos mag-iisang taon na nga to talagang matibay nga siya mga mare. Dahil nga mag-iisang taon na to hindi man nga lang to nabakbak pero ayun nga medyo makalat na nga or nadumihan na nga siya kasi kapag may uling hindi masyadong pinupunasan ganyan. Pero dahil nga dito ako magkukusina kaya sabi ko kay Ran ayusin na nga namin to. Kung sa patibayan naman nga at patagalan ay maganda siya mga mare. Pero etong nabili ko nga na to abay magdadalawang buwan na nga ata to kaya ayan natapon na nga din. Bale ganyan nga ang itsura niya, nakahiwalay nga yung parang pandikit niya kaya ayun nga isinali na nga din ni Ran. Pagkatapos naman yun hahaluin mo nga lang siya at eto't nakihalo na nga rin ako dito, hindi pala to basta-basta natatanggal sa kamay. Pero kung may thinner kayo mabilis lang naman siya at eto na nga siya mga mare at ayan ang gandang-ganda na nga ako sa kalalabasan nga nito. Kung hindi naman nga maganda yung kinalabasan hindi na nga kami bibili nga nito pero dahil nga maganda yung kinalabasan kaya naulit nga rin. Mas gaganda nga ulit to pati nga etong kalan nga natin lalagyan natin dahil hindi naman nga tayo makakapagluto na nga sa kahoy dahil mahal ang kahoy dito. Mas mapapamahal pa kasi talaga tayo kapag sa kahoy tayo mga mare kasi nga dito binibili yung kahoy, hindi naman talaga katulad sa pag malapit ka sa kabundukan. Pwede kang mamulot-mulot nga ng mga kahoy ganyan or magputol ng mga marurupok na or tuyo na kahoy. Dito kasi sa atin ay kailangan pa nga natin yung bilihin kaya sabi ko magkalan na nga lang kami dito, mas makakatipid pa, inaabot pa ng ilang buwan yung gasol. Yung isang kahoy ay nasa 400 yata mga mare isang sako nun. Tapos sa 2 linggo nga lang ubos na nga. O siya ito nga mga mare, ang ganda nga at ito nga't matatapos na nga yung kabila. Maganda rin kasi dito magluto kapag nga maaliwalas nga din yung paligid nito. Hindi pa nga siya tapos talagang gustong-gusto ko na nga rin siya mga mare. Nasa alas 4 na nga ito nang masimulan nga ito ni Ran kaya antay na nga lang natin matuyo kinabukasan. Yung iba nga nahihirapan nga itong ilagay pero ganito nga lang siya mga mare ilalagay. Kapag kasi nailagay mo na yung pandikit mga mare ayun na nga itbubuhos mo na nga lang yan dyan. Tapos ayan kakayod-kayodin at ipapantay mo nga siya tulad nga ng ginagawa ni Ran. Kung wala ka pa nga talagang pangpatiles na kung mga mare itry mo to, promise sulit na sulit to sa atin. Eto kasi lababo na to 1 kilo nga yung nagamit ko dito, nasa 400 plus nga siya. Kapag ganito nga lang yung lababo mo kat 1 kilo nga lang ay pwede na. Tingnan nyo naman nga yung kinalabasyan niya mga mare, sobrang ganda talaga. Aakalain mo talaga ng marble nga ito. Abay kahit wala akong lulutuin ay magluluto nga ako dito. Kahit wala akong hugasan ay maghuhugas nga ako dito sa lababo na to kapag andito na nga tayo. Pagkatapos wala ni Ran dito sa may harapan, dito naman nga sa gilid. Ang hindi lang maganda rito kapag nga medyo pababa yung ilalagay mo, yung bandang gilid kasi parang dumadaos-dus nga mga mare, parang marble na to. Pero okay naman siya kapag patag katulad ng ginagawa ni Ran. Pero kung matyaga katulad nga ni Ran ay pwede naman nga siya mga mare at eto na nga yung kinalabasan niya, sobrang ganda talaga. Akalain mo ba na sa halagang 400 nga lang iyan mga mare pero yung sa amin ay 3 kilo ata yung 5 kilo. Kung may magtatanong niyan kung baka promotion to na mga mare, binilinghan natin to kasi
natuwa talaga kami. Pero baka naman nga, matupad nga yung promotion. Baka naman. O siya mga mare, eto na nga yung kinalabasan. Sobrang ganda at tuwang-tuwa nga ako. Kung makikita nyo lang siya sa personal, ay naku, mas maganda siya mga mare sa personal. Dahil kinabukasan pa ngayon matutuyo, kaya eto sabi ko nga kay Jeffrey magdilig na nga siya dito. Dahil tuyong-tuyo nga itong kamatis. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit!